Body buds, dapat kung may magkakasalang minor, ipalaga sa bahay ni Kikong Unggoy, dun ikulong. O, tama, di ba? Sabi mo, parang kalingain, no? Tama yun. Ako, naniniwala ko ron. Isang kwarto nila dun para dun sa mga minor na walang kasalanan. Kasado na po, June 28. Kabads, sasama po kayo. Alam mo, Ed Lawrence, yung kasado na yan, hindi po iglesia yan. Wala po akong alam na kinasal na iglesia. Ang narinig kong nagkakasan yan, Makabayan Black. Hindi po ako sasama sa rally ng Makabayan Black. At ang nakalagay po doon, tutulig sa ina naman nila si BP Sara. Oh. Yung iglesia po, pag yan po nagpahayag, balita po sa lahat yan. Kung hindi po sa lahat ng media, sa lahat po ng social media, biglang ibabalita yan. Boss, halata naman yung mukha ni Luis Tro after nung may haka-haka na kinain siya ng buhay, hindi na jolly sa press con. Tas mukhang napamukha ni Attorney Sila, katiting lang utak niya. Grabe, no? Yun po talaga, totoo yan eh. Yung naramdaman mo na na olat sa kurito. Badong, kung si Kiko Matching ang barilin ng minor, anong mangyari sa author? Willing na ba siya na ayusin ang batas niya? Eh kung buhay pa siya, kung natigok siya. Boss Baz, hindi daw ikukulong yung mga nakapatay na minor de edad. Ayun po, napaliwanag na natin kanina yan. No? Pag yung 15 pataas, depende po sa kanilang pagkakaunawa. Kung naunawaan nila na sila'y gumawa ng tinuloy pa rin nila. Sa kaso po nito na nag-uusap sila, alam po ng mga bata, aware sila na krimen yung gagawin nila. Yan. Kaya talagang, pero isususpend yung sentence. Hindi po siya makukulong. Huwag kayong magpauso na June 28 dito, walang sinasabi yung INC. Baka si Dadong hindi po, ang alam ko po nananawagan ng rally yung yung Makabayan Black. Kaya minsan napasama ako ron sa Luneta. Tinitignan ko kasi yung akala ko ang nag-organize yung mga yung mga kabataan na yung mga sa flip top. Gusto ko lang makita yung mga kabataang itim. Yung pala sila pala yung organizer nun. Sabi ko, kaya biglang lipat kami. Mahirap po kasama yung mga yun nga, nagkagulo, di ba? Huwag kayong magpauso na June 28 dito, walang sinasabi ang INC. Yan ha. Boss, kaya ako, imposible naman na hindi natin malaman yan. Nilihim yan para sa ilang INC lang. Imposible po. Ang daming INC dito na member. Imposible naman hindi nila sabihin sa akin yan. Pangalawa, si Marcoleta, INC. Ang dami nila, may programa sila Kayo naman, no? Body buds, kaya pala ulan ng ulan. Masama ang lagay ng panahon sa bandang leke-leke ni Jervin. Makulimlim. Ang ganda ng term na yun makulimlim ang panahon. 15 years and 1 day above. Yan po yung hanggang 18. Yan po, pwede na silang kasuhan. Pero, hindi sila pwedeng sentensyahan. Suspended the sentence. Naalala ko yung suspended the sentence, sa Godfather. Boss Buzz, good midnight. Baka makatulong pa yung impeachment para sa pagsikat ni BP. Mas makikilala siya ng lahat ng taong bayan. Totoo, hirap po si BP Sara. 'Di ba? Meron po bang meron po ba na, kayo po magsabi sa akin, meron po bang sumasama sa kanya ng mga reporter doon sa mga pinupuntahan niya? Wala Pinapakalat na lang ng mga sa social media. Alam niyo nagpo-promote kay BP Sara? Kayo. Kaatake ng mga kalaban ni BP Sara. Araw-araw hindi nawawala atake niyo. Libreng promotion yan kay BP Sara. Bakit?
asar na nga sa inyo yung tao. Lalo nyo lang ginagalit sa inyo eh, di ba? Si si Auntie Claire po ang pinakamalaking dapat bayaran ni BP Sara yan pag nanalo si BP Sara eh. Kasi araw-araw po niya eh. Araw-araw binabanatan si BP Sara. Eh galit yung tao sa Malacanang. Yung binabanatan ng taga Malacanang, yan ang sumisikat, di ba? Oh, mga kapatid, ito po ang latest. Parang bigo ako sa pangangampanya sa inyo. 1,500 tayo, 526 lang po ang nag-likes. Ibig sabihin, 1,000 po yung ayaw mag-like. Meron pong ads dito, yan. Alright, mas kinakabahan sila kesa defense team kasi baka may mga tanong sa kanila, Trililing at Madriaga na hindi nila na-practice. Correct. Yan pa yung isa, di ba? Yan pa po yung isa, yung pag-angal nila, kumukopya daw po ng ng mga testigo. Mali eh. Kung ang testigo mo ay alam mong pabor sa'yo, bakit ka matatakot na gamitin ng kalaban mo? Kawawa yung pulis na may-ari ng baril, waste lahat ng achievement niya. Kawawa, no? Talaga ako, nalulungkot din ako. Kung ninakaw, kaya lang, eto kasi, may picture sila ng pamangkin niya na nakaporma yung pamangkin niya sa anong tawag doon? Shooting. Yung training ng shooting. Kalimutan ko tawag. Shooting range, di ba? Oh. Body bags, hindi ba nililipad yung nawala yung binabasa ko? Hindi ba nililipad yung mga papel sa pre-trial kung babahing si Ridon? Kaya nga po, ang problema yata nila, nawawalan sila ng mga mga papel. Baka kasi nasisingot ni Ridon. Mas natakot sila sa surprise witness kasi baka mas mabulaga sila sa witness ni BP Sara. Natakot sila eh. Ayan po. Ayan po ang problema eh. Maraming ano pa yan. Kasi pumayag sila, di ba? Meron silang mga secret witness. May secret witness din to sila BP Sara. Hindi nila mapaghandaan kaya palag ng palag to si Kulot. Sabi, bakit hindi nila sinasabi strategy nila? Ba't naman sasabihin sa inyo? Ako na magsabi, panay mga lihim ang kanilang witness. Yung matunay nilang witness, mga lihim. Di ba? Kasi tinataranta kayo, kaya nila nilagay yung mga witness nyo, yung mga possible witness, para dyan kayo maabala. Abalahin kayo na, naku, kinakailangan si Madriaga, talagang natin to. Kaya kinakailangan, ayos na ayos yung kanyang yung kanyang, yun na nga, testimonya. Kasi, tatanungin siya eh. Yung pala, hindi tatanungin. Boss Buzz, literal na bloodbath. Umpisa pa lang niregla na si Kapunan. Baka si Redon at Chua, reglahin din. Alam nyo, wala namang pakialam. Sabi nga nung isang abogado ng depensa, panay palabas lang naman yung mga yan eh. Kaya tama tayo, di ba? Passion show lang yung ginagawa nila. Papakita sa umaga dahil may mga reporter. Pag wala na yung mga reporter dahil nakapag-report na, alam nyo na ang gagawin nila, takas na. Balik na lang ng hapon. Para sa presko. O alam nyo na, di ba? Yan po ang ginagawa ng mga tokmolins na yan. Shooting gallery, yan, shooting range. At least, may ginawa yung dalawa na si Dado at Meltran. Malaking tulong na yun para ma-aware ang taong bayan. Correct.
Alam niyo po, lahat po ng mga vlogger may mga kontribusyon yan habang may nanonood, may mga kontribusyon po yan. Huwag niyo pong shooting range. Hindi naman ebidensya ng kasamaan yung picture sa shooting range. Dapat maging ehemplo ng training. Hindi po, ibig ko sabihin, hindi po yung ebidensya ng kasamaan. Ang point ko lang, paano ko ba sasabihin to? Hindi po nagpunta mag-isa yung bata sa shooting range. 'Di ba? Kung na-introduce po siya doon sa pamamaril. Marunong siya mamaril, etc. Ngayon kung di po tayo magkaano riyan, okay lang po. Wala namang problema diyan. Kung sa tingin niyo yung bata na yun wala naging impluwensya, siya lang talaga, wala tayong problema. Sinagot ko lang yung kanina na naawa doon sa tiyahin. Nakakaawa rin talaga kung ninakaw lang yung baril. Pero kung tutuusin din, bakit sila may picture sa shooting range kung hindi niya tinuruan yung pamangkin niya na mamaril? Baka yung impact sa ano niya, yung power, ganito pala pag powerful, oh. Badong, assuming lang sa salin ni Sarah, ang sinabi ni Redon, pwede na ba yung gawing ebidensya? Hindi po. Mas more sa propaganda lang yan. Ang ebidensya po, gagamitin mo lang po yung salin, papapakita mo sa kanila na, teka, eto, pwedeng hindi niya diniklara, ito pera sa bangko, hindi niya diniklara, ganun. Pero malabo po yun. Hindi po yung salin, napag-aralan na po yan ng mga dapat, no? Yung nangyari po kay political vote lang din yun ng mga senador. Gusto talaga nilang tablahin dahil ayon nga kay Corona, kaya siya inusig, kaya siya sinampahan, kaya siya inimpeach dahil sa kanyang yung natalo yung Hacienda Luisita. Sa bibig mismo to ni Corona. Natalo yung Hacienda Luisita sa kaso nila sa Supreme Court na inaward niya yung mga lupain sa mga magsasaka. So talagang kumbaga political enemy ka ng mga Aquino eh. Alam niyo naman hawak nila ng dilawan yung Senate noon. Parang ngayon kung mangyayari yan, hindi dahil guilty si BP Sara, kundi kalaban si BP Sara.